sa ating hard question, sasagutin ng kandidato ang mga personal na isyong kinasasangkutan niya. Bibigyan uli namin kayo ng 30 segundo para sagutin ang mga katanungan ito. At Senator Gordon, bilang una, yung impression ng iba na diktador daw ang magiging pamamalakad ninyo sakaling kayo'y maupo sa Malacanang. Tama ho ba yung ganong dapat ho bang matakot ang publiko sa ganong impression sa inyo? No. Sapagkat nakita naman niya, mag-volunteer ba yung mga tao sa Subic kung diktador ako? Pupunta ba yung mga investor doon kung diktador ako at kurap ako? Eh, napunta doon, di ba? Sa turismo. Nag-strike sa akin yung mga tao dahil namumulot kami ng sigarilyo ng araw. Gusto ko maayos yung pagtaas ng Manila. Gusto ko kung anong tama, dapat nyo gawin. May standard tayo. Amboy daw kayo. Paano nyo ito iigpawan? At sasabihin talaga kayo, hindi amboy, maka-Pilipino kayo. Ay, hindi. Kita naman ninyo, kung ako amboy, I was pro-basis because tao ko ang pinaglalaban ko. Pangalan ko Gordon. Ang tatay ko, pinili niya, pinanganak siya Amerikano, pinili niya mag-Pilipino. Ikaw Malu, o Igan, ikaw Harry, pinanganak kayo Pilipino, aksidente lang kayo. Ang tatay ko Pilipino because he chose it. And that's why, ang laki-laki nung binibidbid ko dito. Hindi ako pwede mag-Amerikano kahit na gusto ko. Wala akong anak ng nag-Amerikano. Naglingkod kayo sa gabinete ng administrasyon. Yes. Ano ngayon ang relasyon niyo sa administrasyon? Ako, very civil ako palagi. Ako kinakausap ko lahat ng tao. Gusto kong umusap sa akin. Ako sabi ko, pinagsamahan naman talaga kami na Gloria. Nasa kabinete niya ako. Silbi naman ako na matino. Pero pagka mali si Gloria, kahit nasa kabinet ako, sinasabi ko. Sabi ko, my loyalty to my leader must be to tell her kung anong mali niyang ginagawa. Sino ba nagsabing transactional si Gloria? Hindi ba ako? Ako unang-unang nagsabi, you're transactional. And what we need is transformational leadership. So follow-up question lang. Ano sa tingin niyo pinakamalaking mali ni Pangulong Arroyo? Napaka-off siya. Ang pinaka-nakakatakot sa isang leader sa ating bansa, kaya kang i-co-op, kaya kang saklawan ng mga nag-aharing uri dito, yung mayayaman dito, yung mga malalakas, yung mga akala mo malalakas sa tao, pero ang kanilang adikain ay personal. Nagpasaklaw siya doon. Nagpasaklaw siya kay Erap. Natakot siya kay Erap. Malakas pa si Erap kaya nung kinuko siya. Natakot siya ma-impeach. Kaya kailangan hawakan niya ng congressman. Kaya hindi niya na naitulak yung agenda na mas malakasan ang bansa. So, nagsisisi ba kayo na naglingkod kayo sa gabinete niya? Hindi ba tayo magsisisi? Lumakas ang turismo, di ba? Nakapostiso yung mga may hirap doon sa Intramuros na nagtitinda ng tabo sa akin. Yung mga nagkakalito, ako dito doon. Marami nagkatabaho sa akin dahil sa turismo. Naging proud tayo dahil sa turismo natin. Wow, Philippines. Diba? Ba't ako magsisisi? Let's start a zero-sum game. Sir Doc, pinagmamalaki niyo na matagumpay na naipatupad niyo yung law and order sa Subic. Pero nung dumating yung puntong kailangan niyo na daw umalis sa pwesto, hindi niyo sinunod yung utos na yon. Sana kung sinabi sa akin, Erap, di ba, ubigyan mo na muna ako. Kahit na in-appoint ni Ramos. Ako na ang presidente nga. Hindi. Sinulatan ko, ginanong peso na tinapong ko. Hinahamak niya ako eh. Ang alam ko, inaalis na ako dahil pinulot ko yung sigarilyo niya doon sa City Hall nung senador siya eh. Nilagay ko sa wastebasket eh. Tapos, tatanggalin niya ako eh. Bababa niya raw ako nakatihaya. Sabi sabi ko, lalaki din naman tayo eh. Hindi ko yung mukha akong ganon. Actually, ako pa sa kanya. Ikaw mananalo ka sa kaso nito kahit na tama yung pagkakasuhan ko. Sapagkat alam ko naman, malapit ka kay Chief Justice Narvasan ng araw na yan. Alam ko naman, nakakong ganon. Haning mong decision yan eh. Bibigyan ka ng pagkakataon ng Korte Suprema, maluwag dyan ng Korte Suprema. Ikaw ang... Pero, sinaktan yung mga tao, hindi pinaglabanan ko sila. Saan ka ninyo may mga kapwa politiko? Ano naman po yung pananaw niyo sa mga political dynasty at sa constitutional ban sa mga dynasty? I voted against a political dynasty. Hindi ako naniniwala dyan. Sapagkat ang Kennedys meron, di ba? Hindi kayo iniwala sa ban o sa dynasty? Naniniwala sa ban. Siyempre, ang teacher, ang gusto niya, magaling din yung kanyang anak. Pag naging abogado yung anak niya, yung anak niya nagiging abogado. Ba't ganyan yan eh? Basta hindi mo tinututukan ng tao ng baril, hindi mo pinipilan. Hindi intimidation yan. Ang intimidation, yung dynasty, is an imposition. Basta bumoboto ang tao. Bakit ko naman pagkakait? Ako nga, pinatras ko yung anak ko eh. Mayor na yung kapatid ko. Anak, huwag ka na tumakbo muna. Nagkusyal na yan. Sabi ko, muna anak. Magnegosyo ko na lang. Senator, kanina may nabanggit kayo, 5,000 bahay na 5,000 bahay na napundar sa Red Cross. Ngayon, ang bato ng mga kritiko ninyo sa inyong puna, hindi nyo ba ginagamit ang pangalan at ahensya at pasilidad ng Red Cross para isulong ang inyong kandidatura? Alam nyo, nang dumating ako sa Red Cross, halos pasilidad dyan. Marami ng blood bank, pinaganda ko.
Walang ambulansya ngayon. Lahat, marami ng ambulansya. Lahat halos ng chapter may ambulansya na. Magkakaroon pa kami ng rubber boat. Lahat. Mas marami pa kami ng rubber boat. Yung panahon na yan doon eh. At palagi naman ako, bata pa ako, di ba? Nakikita niyo ako sa Cabanatuan. Sino ba nandun? Di ba ako? Sa Baguio. Di ba nandun ako? Doon sa Gisaugon. Di ba nandun ako? Doon sa sitwasyon ngayon, bali ang Red Cross ho ba organization na nakapanig, buo, o meron ho bang hiwalay ang I am not the Red Cross nyo? candidate. The Red Cross has no candidate. Alright. But the Red Cross are volunteers. Kung gusto nilang kumampanya sa akin, o ayaw nila sa akin, that is a free country. It's a free country. Pero hindi ho kaya ang sitwasyon ngayon, your humanitarian work will be the bedrock of your political career, o parang ganun yung, parang yung politika nakasandit doon sa humanitarian work? Doing Subic was not a small achievement. Walang trabaho, hindi ninakaw. Ang Clark, nawala, ninakaw. Ang Sandy Point, walang nangyari. Ang Subic, tinamaan ng pinatubog iba. Ang Subic, walang trabaho. Over my objections, inalis. Naitayo ko, hindi ba achievement yun? Yung pag-tourism, hindi ba achievement yun? Yung pag ginawa ko sa Senado, hindi ba achievement yun? Senator, naging controversial yung mungkahi mong dagdagan ng sinag. Yes. Yung watawat. Ipupuso mo ba yung kung sakaling ikaw maupo sa Approve yan eh. Approve yan. Approve sa baba yan. Sa taas. Pinal ng ibang Muslim yan nung araw pa. Yan ba, gimmick yan? I was still in UP. Nilagay ko yan sa Muslim Progress Movement member ako. Lagyan natin ang 9-3. I was student of history in government. Napunta po isang tao Sugbo. O, nanalo siya. Pagpunta siya doon sa 9-3. Si Surongan, pinaglaban niya ako tapos. Tinalo niya yung mga Kastila. Sila nga nanalo eh. Tanong, si Wenceslas Robinson, silagyan ko ng monumento sa UP. Ako naglagay niya, para malaman ng mga bata kung sino si Wenceslas Robinson. The youngest delegate. Yung tinatawag nating coalition ng Indonesia at saka itong Pilipinas at saka Malaysia. Pabilindo, siya gumawa niya. Gusto niya, maasa. Dito yung gusto niya. Bonifacio Monument, nung tinanggal sa Caloocan. Ako naglagay niya, kasama ko yung mga press ko sa Upsilon. Nilagay namin sa harap ng UP. I have been a creature of history for a long time. Lapu-Lapu is now in Luneta because of me. Kumusta na po kayo ni dating Pangulong Estrada? Nag-uusap kami. Sinabi ko sa kanya, sa isa ka na, magkaibigan pa rin tayo. Pero siyempre kako, nag-away tayo sa politika. O sa debate, pag tinanong ko tungkol sa'yo, diretsa ko sasabihin, masasaktan ka, sorry na lang, pero magkaibigan pa rin tayo. Tawa lang kami. Ano sagot niya? Okay, kulong siyang tulayan. Sabihin ko, alam mo, very charming naman siya. Pero ikaw lang yung hindi niya kinamayan nung nagkaroon ng... Hindi, nakakamayan kami palagi na. Nagkamayan kayo? Oo. Hindi kayo nag-iisip? Kami, natapos eh. Pero I cannot agree naman doon sa ginawa niya rin. Gusto ko kasi, pagka ikaw, napagbigyan ka ng pwesto, dapat samantalahin mo yung pwesto na maging huwarang ka sa bayan. Gawin mo na lahat ang gawin mo para maayos na ang bansa. Kung nagkalat ka pa, sayang era. Sayang. Okay. Salamat, Senator Gordon. Para Transformers Fund ang sasakyan na ginagamit sa kampanya ni Senator Dick Gordon, wala namang naging pagbabago sa kalagayan ng senador sa pinakahuling Social Weather Station Survey. Mapang-anim pa rin ang dating Olongapo City Mayor sa karera sa pagkapangulo at napako sa rating na 2%. Sa trust rating naman ay isinagawa ng Pulse Asia, humanglima naman si Gordon. Ngunit bumaba siya ng 1% dito mula 27% noong Disyembre. Sa natitirang 2 buwan bago ang presidential elections, kaya pa kayang himukin ni Gordon ang sambayanan na suportahan siya gaya ng kanyang mga naging volunteers sa SBMA? Kailang panguling katanungan, Senador. Ano meron ka? Ikaw ang dapat ibotong kandidato. I have a track record. I love this country very much. Nakita ninyo, dinaang ko dahil lang ko po noong araw. Kahit na sinasabing Sin City kami, ginalang kami. Ginalang kami sa Subic. Dumami ang trabaho sa Subic. Hindi ba kailangan natin trabaho? 200,000 trabaho na ngayon na meron doon sa Subic at Olongapo. May vision ako para sa ating bansa. Yung automated election, gusto ko free elections. Gusto ko bawal ang tamad, work ethic. Iahanap ko ng trabaho para gagawa ko rin ng skill ng bata. Bawat high school student pag graduate, pag sa Gordon ng presidente, kailangan may skill para high school pa lang siya, paglabas na may trabaho na siya. Kailangan ituro yung skill sa high school pa lang. Sa madaling sabi, ako, I have the vision, I draw out the values of our people, and I engage the people para mag-volunteer sila para dala natin ang bansa. Hindi si Dick Gordon ang bida.
tao ang magiging bida. Nagsama lang ang leader ng tao para lumabas ang galing ng Pilipino. Kaya bagong bayan. Senator, maraming salamat po. Thank you, Thank you very much. Higit sa anumang pangako, pag-aralan ang plataforma at programa na inihahain ng kandidato. Suriing mabuti ang paninindigan nila sa issue. Ngayong eleksyon, may magagawa tayo, kaya wag nating sayangin ang ating mga boto. Magandang gabi mga igan, ako naman Arnold Glavio. Ito ang kandidato.